Noong unang panahon, mayroong isang makapangyarihang leon na nakatira sa kagubatan. Malaya siyang gumagala at nahihigitan ang kahit sino mang hayop na kanyang nahaharap. Maraming hayop ang nalulungkot sa kaalaman na namamatay ang kanilang mga kauri. Kaya isang araw, pumunta sila sa leon at sinabi, "Ikaw ang aming hari. Nais naming paluwagin ang iyong ginagawa. Kaya naman, kami ay kusang loob na magbibigay ng isang hayop para gawin ninyong pagkain." Sumang-ayon ang leon at sinabi, Alalahanin ninyo na dapat isang hayop ang umabot sa aking tirahan sa oras ng pagkain araw-araw. Kung hindi, papatihin ko kayong lahat. Pagkatapos nito, naging mapayapa ang kagubatan. Isang araw, isang maliit na kuneho ang napili para maging pagkain ng leon. Ngunit siya ay matalino at napagpasyahan niya na iligtas ang kanyang sarili. Papunta sa tirahan ng leon, nadaanan niya ang isang malalim at lumang balon kung saan nakita niya ang kanyang refleksyon at nagkaroon siya ng ideya. Sa kanyang pagdating sa tirahan, nakita niyang iniintay siya ng leon. Umungal ang leon sa pagkakita niya sa kuneho. Sabi ng kuneho, "Aking hari, hindi ko kasalanan na ako'y nahuli at hindi rin ito kasalanan ng mga ibang hayop. 4 na kuneho ang dapat aking kasama para maging pagkain mo. Ngunit sa aming pagdating, isang malaking leon ang tumigil sa amin at tinanong kung saan kami pupunta. Nang sinabi namin kung saan kami pupunta, siya ay nagalit. Sinigaw niya na siya ang totoong hari ng kagubatan at sinabing ikaw ang impostor. Kinain niya ang iba pang kuneho at pinadala ako sa iyo." Umungal ng malakas ang leon. Sino ang impostor na ito na kinakalaban ako sa aking posisyon? Sigaw niya. Dalihin mo ako sa kanya. Dinala ng kuneho ang leon papunta sa lumang balon. "Tignan mo ang loob," sabi niya, "at makikita mo ang makapangyarihan na leon." Sumilip ang leon sa balon at nakita niya ang kanyang refleksyon na nakatingin sa kanya. Sa isip na ito ang impostor na tinutukoy ng kuneho. Tinalunan niya ito sa loob ng balon at nalunod. Naligtas ng matalinong kuneho ang kanyang sarili at ang buong kaharian. Moral: minsan, walang binatbat ang simpleng lakas sa katalinuhan. Sa isang mainit na tag-araw, ang itlog ng inang pato ay nagsimulang mabasag. Kay tagal na niyang inantay ang panahon na lumabas ang kanyang mga anak. At hindi rin nagtagal ay lumabas ang mga ulo ng maliliit na pato mula sa siyel ng isa-isa. Pag-iyak ng mga ito, ang inang pato ay napuno ng pagkagalak nang makita niya ang kanyang mga anak. Ngunit may iisang patong kakaiba. Ang maliit na pato na ito ay napakamasayahin at palaging gustong sumali sa mga laro na nilalaro ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa kasamaang palad ay ayaw nila makipaglaro sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit walang may gusto sa kanya. Madalas niyang tanungin sa kanyang ina kung bakit walang may gusto makipaglaro sa kanya. Ngunit ang sinabi niya ay siya ay espesyal. Minahal siya ng kanyang ina ng pantay at wala ng iba pang bagay ang kinakailangan niya. Naglaho ang lahat ng iyon nang isang araw ay nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Sobrang pangit ko naman. Kaya pala walang nagkakagusto sa akin. Saad ng pato sa sarili. Dahil dito ay napagdesisyonan niyang lumayas. Umalis siya sa kanyang tahanan at sa kanyang paglalakad ay nakasalubong siya ng isang babae na nag-aalaga at nagpakain sa kanya. Inakalang na maliit na pato na magiging masaya na siya dito. Ngunit ang pusa at manok ng pato ay tinrato siyang napakasama kaya naman umalis siya sa bahay na iyon. Dumating ang taglamig at ang pato ay mag-isa at lamig na lamig. May isang lalaki na nakakita sa pato na nanginginig sa isang gilid kaya naman pinulot niya ito at inuwi. Inalagaan siya ng mabuti ng lalaki ngunit ang mga anak nito ay natakot sa pato. Madalas ang mga bata ay tumatakbo, tumatalon at sumisigaw sa takot.
Ang pato ay palaging nakakaramdam ng takot kaya naman siya ay tumakas. Sa wakas at dumating ang tagsibol. Tuwan-tuwa ang pato dahil muli siya makakalangoy muli. Isang araw habang siya ay lumalangoy, nakakita siya ng napakagandang prinsesa ng mga gansa sa lawa at nahulog sa kanya agad. Ang pato ay nahiya sa kanyang sarili at yumuko. Napatingin siya sa pudla ng tubig at anong nakita niya sa kanyang refleksyon? Nakita niya ang refleksyon ng isang gansa. Hindi na siya kulay abo at pangit na ibon. Ang pato ay manghang-mangha. Siya ay lumaki bilang isang magandang gansa. Naintindihan ko na ngayon. Ang aking mga kapatid ay mga pato, ngunit ako ay isang gansa. Sambit niya sa sarili at lumungay papunta sa magandang prinsesa ng mga gansa. Ang pato ay nakakarinig ng mga usap-usapan na siya ang pinakamagandang pato. Ngayon, hindi na siya isang pangit na pato. Hindi nagtagal, ang gwapong gansa ay pinakasalan ng magandang prinsesa ng mga gansa at namuhay sila ng masaya. Noong unang panahon, mayroong hari at reyna. Naghintay sila ng napakatagal para magkaanak at sa wakas, pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon sila ng sanggol na babae. Inalagaan nila at pinuno ng pagmamahal ang kanilang anak. Kasama ng hari at reyna ay ang kapatid ng hari na si Boris at ang asawa niyang si Shabina na masamang mangkukulam. Mayroong masamang plano sina Boris at Shabina na kunin ang trono. Araw-araw pakiramdam ko lumalayo sa akin ang trono at hindi na ito mapapasa akin. Kapag nagpakasal ng prinsesa, siguradong kukunin ng asawa niya ang trono. Ikaw ang magiging hari at makakakuha ng trono. May plano ako para dito. Tinanggap ni Boris ang sinabi ng kanyang asawa. Pinuntahan niya ang prinsesa para makipag-usap at dinala niya ito sa tagong lugar. Napansin ni Alfred, kapatid ng reyna, na naglalakad kasama ni Boris ang prinsesa. Nagduda si Alfred sa kinikilos ni Boris at sinundan nito. Inoobserbahan niya si Boris kung paano niya kinakausap ang prinsesa nang biglang sinabunan ni Shabina ng pulbo ang prinsesa. Bigla siyang naging isda at bumagsak. Nakita ito ni Alfred at dali-daling tumakbo at kinuha ang isda papalayo. Nagalit si Alfred kina Boris at Shabina. Naisip ni na Shabina at Boris na kailangan nilang patahimikin si Alfred. Kung hindi, malalagot sila sa hari at reyna. Kaya ginamit ni Shabina ang kanyang salamangka para hindi makasalita si Alfred at para hindi niya magalaw ang kanyang mga daliri. Bagamat alam ni Alfred ang nangyari, hindi niya ito masabi kahit kanino. Wala siyang magawa para matulungan ang prinsesa. Dinala ni Alfred ang isdang prinsesa sa aquarium sa loob ng kwarto ng reyna. Hindi mahanap ng reyna ang kanyang anak at ang kanyang kapatid ay hindi makasalita at makapagsulat. Siya ay nalungkot at pinuntahan ang kanyang hari at sinabi ang kanyang nararamdaman. Sa oras na iyon, sinubukan ni Alfred na sabihin sa hari at reyna ngunit di niya magawa. Maraming araw ang lumipas at wala siyang magawa. Araw-araw, pinapakain ni Alfred ng mga isda kasama ang isdang prinsesa. Bakit palagi kang inaalagaan na maigi ni Alfred at hindi kami? Bakit hindi kami tinitignan ni Alfred na may kasamang pagmamahal tulad mo? Si Alfred lang ang nakakaalam na ako ang prinsesa, kaya niya ako inaalagaan. Pagkatapos naming makita kung paano kanya inalagaan, sa tingin namin gusto kanya. Oo. Tingnan mo iyon. Nag-aayos na naman siya ng isang magandang aquarium para sa'yo. Nakita ng ibang isda ang bagong aquarium na ginagawa ni Alfred para sa prinsesa. Naintindihan niya na baka malungkot ang prinsesa kaya nilipat niya rin ang ibang isda dito. Nakita niyang masayang lumalangoy ang prinsesa at natawa ng lubos si Alfred. Lumipas ang ilang mga araw, nakita ng reyna kung gaano kadalas si Alfred na nasa aquarium at inaalagaan ng mga isda. Madalas malungkot ang reyna, ngunit kapag nadaraanan niya ang aquarium, siya ay natutuwa at nakakalimot panandali. Isang araw, dumating ang pari sa Raj Mahal. Ang pangalan niya ay Bhairvanda. Nang pumasok siya sa loob, nakita niya ang reyna na nakikipaglaro sa mga isda. Kailan ba naging isda ang prinsesa? Alam mo ba ang isda na iyon ay ang prinsesa? Ano? Totoo ba?
Si Shabina lang ang may kakayahang gawin isda ang prinsesa. Dalhin ninyo agad siya dito. Nagalit ang pari at pinaligiran ng mga tao sina Shabina at Boris. Ibinalik sa tunay na anyo ng pari ang prinsesa. Hindi lang ako ginawa na isda ni Shabina. Ginawa niya rin na hindi makapagsalita at makapagsulat si Alfred. Ginawa niya ito upang hindi ninyo malaman ang katotohanan. Ibinalik ng pari ang kondisyon ni Alfred. Ikinulong ng hari at reyna sina Boris at Shabina panghabang buhay. Natuwa ang hari at reyna at inasikaso ang kasal ni Alfred at ang prinsesa para maging masaya panghabang buhay.